Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Chuday, 35 years old at mula sa Alaminos, Pangasinan. Loyal at subscriber mo ako since 2023 pero matagal na po akong nakikinig sa programa mo sa radyo. Katunayan, ito ang libangan namin ngayon dito sa lugar namin. Lalo na dito sa public market kung saan ako mayroong negosyo. Siya nga pala, sumulat po ako sa inyo ay para mag-share ng aking kwento na nangyari maraming taon na rin po ang nakakalipas. Nakatira po kami noon sa Bungalon, Pangasinan nang maranasan ng pamilya namin ang isang serye ng kababalaghan. Nagsimula ito nung binata pa ang aking ama. Ayon sa kwento sa akin ni Lolo, si Lolo Morel. Noong binatilyo pa ang aking ama ay tumutulong ito sa kanya sa pangangahoy sa kagubatan. Ang ikinabubuhay kasi nila ay ang paggawa at pagbebenta ng uling. Isang araw habang nangangahoy sila sa isang hindi pamilyar na gubat ay bigla na lang daw nawala si Papa. Isang linggo daw nilang hinanap si Papa hanggang sa isang gabi ay natagpuan na lamang nila ito sa gitna ng gubat na walang saplot at wala sa sarili. Hindi nagtagal matapos mailigtas si Papa sa gubat ay nagkamalay ito. At doon ikinuwento niya na may nakilala siyang babae doon sa gubat. Maganda, maputi, matangkad at napakabait daw nito sa kanya. Inaaya daw siya nito na sumama sa kanya pero tumanggi lang noon si Papa dahil ayaw niyang iwan si Mama. Dahil sa ikinikwento naman ni Papa ay dinala siya ni Lolo Morel sa isang albularyo. At doon nga nila nalaman na naengkanto ang aking ama. Agad daw itong tinawas at binigyan ng mga pangondra laban sa mga engkanto. Naging maayos naman si Papa pagkatapos noon at muling bumalik ang kanyang sigla at liksin ng pangangatawan. Kaya inakala ng lahat na tapos na ang kanilang problema. Pero Papa Dudut, makalipas lamang ng isang buwan ay muling nagparamdam kay Papa ang babaeng engkanto. It turns out na kahit 14 lang noon si Papa ay nagkagusto na sa kanya ang engkanto at inaaya siya nito na magpakasal. Hindi naman agad-agad na makapagdesisyon si Papa noon. Kaya matyaga daw naghintay ang babaeng engkanto. At habang naghihintay ay nagbigay daw ito ng regalo kay Papa. Magugulat na lang sina Lolo Morel at Lola Goriang na mayroong isang basket ng sariwang prutas sa harapan ng pinto nila tuwing umaga. Minsan ay mga sariwang bulaklak at prutas at may pagkakataong nagbibigay din ito ng ginto sa kanila. Pero tinanggihan ito nina Lolo Morel at Lola Goriang. Kaya isang desisyon na ang ginawa nila para iligtas ang kaisa-isa nilang anak na lalaki. Kaya mula sa Bugalo na lumipat sila ng bahay dito sa Alaminos. Sa pag-aakalang titigilan na ng engkanto si Papa pero nagkamali sila. Dahil nagalit noon ang engkanto at sinundan nito si Papa at hindi raw ito tumigil sa pagkuha sa aking ama. Kaya nakiusap na lamang si Papa sa babaeng engkanto na huwag nitong guguluhin ang kanyang pamilya. Nung una raw ay hindi pumayag ang naturang nilalang. Pero pumayag din ito kinalaunan na magkaroon sila ng isang kasunduan.
Nahayaan ng babaeng engkanto si Papa na mamuhay ng normal, pero hindi siya pwedeng magpakasal sa kahit na sinong babae. At pagsapit niya ng edad na 50 ay sasama na siya sa babaeng engkanto. Pumayag si Papa sa kasunduang yon, kaya sa loob ng maraming taon ay hindi na nanggambala pa ang babaeng engkanto. Doon ay nakilala na niya ang aking ina at sa edad na 18 ay nag-live-in sila. Hindi sila nagpakasal dahil na rin tumutupad si Papa ng kasunduan. Hindi naman nagreklamo noon si Papa alang-alang sa pag-ibig. Lahat naman ng kasunduan ni Papa sa engkanto ay ikinuwento niya kay Mama, kaya aware na ito sa anumang mangyayari pagsapit ng ika-50 kaarawan ng aking ama. Siya nga pala bali 3 ang naging anak ni na Papa at Mama. Si Ate Obang bilang panganay, sumunod ako at ang bunso namin na si Nilo. Lumipas naman ang mga taon at naging masaya naman ang relasyon ni na Mama at Papa. Marami ang nagsasabing almost perfect na nga daw ang kanilang pagsasama. Kasal na lang daw ang kulang. Pero kahit na hindi sila kasal, minahal at nirespeto ni Papa si Mama at naging responsable siya bilang ama sa mga anak niya. Pero Papa Dudut, hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro saya lang ang aming pamilya. Dahil dumating din sa kanilang relasyon ang napakaraming pagsubok. Lalo na pagdating sa pera. Oo, medyo hirap kami sa buhay pero napakapasensyosa ni Mama at saka madiskarte naman si Papa kaya madaling nasusolusyonan ang problema nila sa pera. Pero ang pagsubok na dumating sa kanilang relasyon ay ang palaging pagdalaw ng babaeng engkanto kay Papa. Ayon kasi sa kwento sa akin noon ni Papa ay madalas daw magselos ang babaeng engkanto at madalas itong nagpapakita sa panaginip ni Papa. Madalas naming matagpuan si Papa sa bakuran namin. Walang saplot at wala sa sarili. Ilang oras siyang ganon bago siya bumalik sa realidad. Ay naman sa narinig kong pag-uusap ni na Mama at Papa. Asawa na rin niya ang babaeng engkanto at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin dito. May mga anak na rin daw si Papa sa babaeng engkanto na yon. Sa kabilang banda ay hindi naman nagsiselo si Mama sa katotohanang may kahati siya kay Papa. Pero nag-aalala siya noon dahil palapit na ng palapit si Papa sa edad kung saan ay nakatakda na siyang sumama sa babaeng engkanto. Samantala, 2 taon bago mag-50 anyos si Papa ay nadali ng COVID pandemic ang buong mundo. Kung saan sina Mama at Lola Goriang ang ilan sa mga nagkasakit at binawian ng buhay. Siyempre masakit yon para sa amin. Lalo na sa akin kasi lumaki akong mama's girl. Pero sa edad kong 28 years old, noon ay fully aware ako na pagkatapos ni Mama ay si Papa na ang susunod makalipas ang 2 taon. Kaya sa loob ng 2 taon na nalalabi ni Papa sa mundo ng mga tao, sinamantala ko nang makasama ko siya. Early March 2021 habang nanonood kaming magkakapatid ng movie na kinuod din noon si Papa at eksaktong may scene sa movie kung saan yung bida ay nagkaroon siya ng malubhang sakit at naging pabigat sa pamilya. Inalagaan, pinakain, totally dependent siya sa mga kasama niya sa bahay. Pero nagulat na lamang kami nang biglang may sinabi si Papa sa amin. Malapit nang mamatay ang katawang lupa ko mga anak. Buti na lang at hindi ako magiging ganyan. Basta mga anak, tandaan ninyo kapag namatay ako, wag na wag niyo akong ipapa-imbalsamo o ipapa-cremate. Magagalit si Sandrina. Kukunin niya ang katawang ko kaya wala kayong gagastusin sa pagpapalibing. Aniya habang ang tinutukoy niyang Sandrina ay ang pangalan ng babaeng engkanto. Eksaktong 2 months bago siya mag-ika-50. Bigla na lamang nangisay at hinimatay si Papa. Later on ay na-diagnose si Papa na nagkaroon siya ng stroke. Nagagalaw pa naman niya ang katawan niya maliban sa kaliwang kamay. Few days after ay sinamahan ko siya sa ospital para magpa-check up. Siya nga pala ang kinakatakutan talaga ng aking ama ay ang pumasok siya sa ospital. Ever since ayaw niyang napupunta sa ospital, lalo na at matutusukan siya ng mga karayom.
After talking to his doctor, he was then advised na magpa-confine para magawa na ang lahat ng test. And as expected ay ayaw niyang pumayag kasi lalo lang daw siyang manghihina doon. And gusto na lang niyang sa bahay magpahinga. Hindi na ako nagpumilit kasi alam kong hindi siya magpapatalo sa kahit na anong argument. Umuwi muna kami ng bahay since okay pa naman si Papa. Everything is still functional aside maliban na nga lang sa kaliwang kamay niya. Eksaktong 1 month bago ang kanyang birthday. Nagpaalam pa si Papa na magpapagupit muna daw siya. Makapal na daw kasi ang buhok niya at bigote. Nakalabas pa siyang mag-isa that time. And pag-uwi galing barbershop ay binida pa niya na maayos na daw ang itsura niya. Presentable na. Dagdag pa niya na matutuwa raw si Sandrina kapag nakita siya nito. Masaya kami kasi he looks better compared previously. Mas nagmukha siyang bata since nakapagpagupit na siya. Kinagabihan lumapit naman ako kay Papa nang makita ko siyang mag-isang nakatayo sa labas ng bahay namin. Nakaramdam ako ng lungkot kasi alam kong ilang linggo ko na lamang siyang makakasama. Naramdaman ni Papa na palapit na ako sa kanya. Kaya tinawag niya ako at sabay kaming tumingin sa kalangitan. Chuday, kapag wala na ako, kapag nalulungkot ka ay palagi kang tumingin sa langit at makikita mo ang mama mo. Hindi niya tayo pinapabayaan lalo ka na. Sabi niya sa akin, sayang nga lang anak at hindi ko siya makakasama sa langit. Maya-maya'y dagdag pa niya. Pa talaga bang desidido kayong sumama sa babaeng engkanto na yon? Tanong ko sa kanya. Kailangan kong tumupad sa kasunduan namin. Sagot ni Papa habang nakatingin pa rin siya sa kalangitan. Mahal niyo po ba si Sandrina? Curious kong tanong kay Papa. Huwag kang magagalit Chuday pero mahal ko si Sandrina. Tulad ng pagmamahal na ibinigay ko sa mama mo noong nabubuhay pa siya. Aniya. Samantala hindi ko naman maiwasang umiyak ng mga sandaling yon. Pa, nawala na po si mama sa amin. Baka hindi na namin kayanin kung pati kayo ay mawawala pa rin. Huwag na po kayong sumama sa kanya pa. Pakiusap. Pagmamakaawa ko noon sa aking ama. Sa kabilang banda ay niyakap naman ako ni Papa. At sinabi niyang kahit na wala na maging engkanto siya, ay ipagpapatuloy pa rin daw niya ang kanyang tungkulin sa amin bilang ama. Babantayan daw niya kami. Lamipas naman ang mga araw at linggo at napapansin ko na kay Papa na sobrang dalas na maghugas siya ng kamay. As in almost every hour, tatayo siya para maghugas ng kamay. Hanggang isang gabi ay bigla na lamang siyang nagising at doon namin nakitang nahihirapan na siya na magsalita at tumayo. 1 week bago ang kanyang birthday ay hindi na siya makapagsalita noong time na ito. Pero he can still stand pag inaalalayan siya. Kapag may gusto siyang sabihin ay ipinaparating niya ito sa amin sa pamamagitan ng pagtuturo at hand gestures. Pero sa kabila ng nararamdaman niyang hirap, kita ko sa mukha niya na masaya siya despite na nahihirapan siyang kumilos. 4 days bago ang kanyang birthday, dito na totally hindi na nag-function ang katawan niya. Hindi na siya makatayo at hindi na din kayang magsalita pa. Hindi na rin niya maigalaw ang kanang kamay niya na hindi na niya kayang bumangon sa pagkakahiga. Kaya sa first floor na lang kami nag-set up ng higaan niya. 2 days before ng kanyang birthday ay sobrang nag-worry na kami. This time ay hindi na kumakain si Papa. Hindi na rin siya nagre-respond sa amin kahit sign language man lang at nakatingin na lamang siya sa kawalan. Hanggang sa naisipan ni Lolo Morel na iuwi na lang si Papa sa Bugalon para doon siya magpagaling. Kaya madaling araw pa lamang noon ay bumiyahe kami papunta sa Bugalon. Ang gusto lang ni Lolo, madala si Papa sa dati naming bahay bago ito sumama sa engkantong asawa nito. Habang nasa van ay nakaupo lang si Papa. Nasya kaming lahat kasi nga hindi na niya kayang bumangon and all pero nung nasa van kami mukha siyang normal. Even pag nag-sudden break pa yung van naka-straight body lamang siya. Na para bang may humahawak sa kanya o nakasandal siya sa kanyang katabi
na hindi namin nakikita. Pagkarating namin sa probinsya ay dumating na rin yung ibang kamag-anak namin since malalapit lang yung bahay nila. Nakita namin ngumiti si Papa nang nandun na mga relatives namin, telling him na magpagaling na siya. Nag-okay na hand gesture pa siya nung sinabi ng tita niya na magpalakas siya. Pero Papa Dudut, dumating ang araw ng kanyang karawan, 3:00 ng madaling araw, nang mapansin naming hindi na humihinga si Papa. Hindi na namin siya nadala sa ospital. Wala nang mga equipment na nagpahirap sa kanya. Wala na siyang sakit na nararamdaman. Namatay po siya ng payapa at sinunod namin ang kahilingan niya na huwag iimbalsamo at ilibing. Hinayaan lang namin ang bangkay niya sa kanyang higaan sa loob ng 3 araw. Hindi nagtagal, bandang 5:00 ng umaga ay bigla kaming nakatulog, as in lahat kami na nasa bahay, at pagising namin ng eksaktong 6:00 ng umaga. Pagtingin namin sa higaan ay wala na ang katawan ni Papa. Ang nakita lang namin ay isang putol na katawan ng puno ng saging. Hindi naman makapaniwala ang mga kamag-anak namin na biglang nawala ang bangkay ni Papa. Pero kaming magkakapatid, pati si Lolo Morel, ay alam namin kung saan napunta ang bangkay ni Papa. Kinuha na ito ni Sandrina. Magkasama na silang dalawa at sigurado akong masaya na ang mga kapatid kong engkanto sa pagdating ng kanilang ama sa kanilang mundo. Pero nalungkot lamang ako kasi mukhang hindi natupad ang ipinangako ni Papa sa amin na babantayan pa rin niya kami kahit na isa na siyang engkanto. Ganun pa man ay wala na rin kaming magagawa, kaya ipinagpasa Diyos na lang namin ang lahat at nag-move on na lamang kami. Samantala, Papa Dudut, akala namin ay tapos na ang kababalaghan sa buhay namin, pero nagkamali ako. Nag-work ako noon sa Dagupan at doon ay may nakilala akong isang lalaki. Sa labas ng office, katapat ng isang puno, nakatayo lang siya at nakatingin sa akin. Gwapo siya, maputi, matangkad at parang laging mabango. Siya raw si Eldran. Nakakilala kami dahil pareho kaming mahilig sa drawing. At nakagawian naming magkita sa ilalim ng puno pagkatapos ng trabaho. Papa Dudut, mabait si Eldran at tahimik lang. Naging close kami pero hindi naman ako nagkagusto sa kanya kasi parang kapatid lang ang turing ko sa kanya. Nung tinanong ko naman siya kung ano ang nararamdaman niya, para sa akin ay sinabi niya pa rin parang ate lang niya ako. Hanggang sa natapos na ang kontrata ko at kinailangan ko nang bumalik sa Bugalon. Naiyak ako noong nagpaalam ako sa kanya. Nang makauwi ako ay wala kaming komunikasyon. May social media naman kaso hindi raw aktibo noon si Eldran. So naputol talaga ang lahat ng pinagsamahan namin. Hanggang isang araw, habang tulog na halos lahat sa bahay, may malakas na kumatok. Tok tok tok. Sunod-sunod, pagbukas ko ng pinto ay nagulat ako si Eldran. Nakangiti siya sa akin at may dalang isang bouquet ng red roses. Mamayang kaunti ay may natanaw akong isang lalaking nakaputi at papalapit sa pinto. Agad niyang hinawakan sa balikat si Eldran, lumingon si Eldran habang ako naman ay napatingin sa lalaking lumapit at nanlaki ang mga mata ko dahil ang nakita ko ay walang iba kundi si Papa. Papa, kayo ba yan? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Oo anak, ako nga ito. Kumusta na kayo? Usisa naman niya. Ito po, mabuti naman kami, naiiyak kong sabi. Namiss po namin kayo. Ngumiti naman si Papa. Kaya kami pumunta dito kasi naikwento ka sa akin ng kapatid mo. Aniya. It turns out na si Eldran pala ay ang half-brother kong engkanto. Bunsong anak siya ni na Papa at Sandrina. Kaya pala sa unang kita pa lang namin noon ay nararamdaman ko na parang kapatid ko siya. Tama pala ang kutob ko noon. Samantala, gusto ko silang papasukin sa loob ng bahay pero ayon kay Papa ay hindi raw allowed ang mga engkanto na pumasok pala sa loob ng bahay ng isang tao. Kaya sa labas kami nagkwentuhan nila Papa at Eldran. Masayang-masaya ako noon kasi nakasama ko si Papa. Tinanong ko pa nga siya noon kung pwede ba kaming maging engkanto. Pero sabi lang sa akin ni Papa ay mas kailangan daw ako ni Mama doon sa langit. Hanggang sa may naririnig na lang akong nagdarasal. Mamayang kaunti ay bigla akong nagising.
Nakita ko ang sarili ko na naka-Indian seat sa labas habang ang mga kapatid ko at si Lolo Morel ay pilit akong ginigising. Nasa tabi ko rin ang isang bouquet ng fresh red roses sa tabi ko kaya napatunayan kong hindi ako nananaginip. Na talagang kasama ko sina Papa at Eldran. Ikinuwento ko naman sa kanila ang mga nangyari na nagpakita si Papa sa akin kasama ang anak niyang engkantong si Eldran. Para masiguradong totoo nga silang nagpakita sa akin ay pinatawas ako ni Lolo sa isang kilala niyang albularyo. At doon nga namin napatunayan na sina Papa at half-brother kong engkanto ang nakasama ko ng gabing yon. Sabi rin ng albularyo na masaya na si Papa na namumuhay sa mundo ng mga engkanto. Samantala ilang linggo pagkatapos ng pangyayaring yon ay muli akong nagising ng 3:00 ng madaling araw. Pero ewan ko ba pero biglang pumasok sa isipan ko na sumilip sa bintana dahil kutob ko ay may makikita ako. At hindi nga ako nagkamali dahil pagsilip ko ay nakita ko si Papa. Nakatayo lamang siya sa malayo, nakangiti at kumakaway pa sa akin. Kumaway din ako pabalik. Tapos ay dahan-dahan siyang nawala na parang usok. Papa Dudut, simula noon ay naramdaman ko na ang presensya ni Papa hanggang ngayon. Ramdam kong binabantayan pa rin niya ako kahit na may sarili na akong pamilya. Ako naman palagi ko pa rin ipinagdarasal si Papa na sana'y masaya pa rin siya kung saan man siya naroroon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko. Alam kong mahirap po itong paniwalaan dahil karamihan sa mga tao ngayon ay hindi na naniniwala sa kababalaghan. Pero anuman ang nasa isipan ninyo ngayon, nirerespeto ko po. Muli, maraming salamat at isang magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Chuday. Maraming salamat, Chuday, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Ang Pilipinas ay mayaman sa mga kwentong bayan at mitolohiya. Isa nga rito ang tungkol sa mga engkanto at engkantada. Ito raw ang mga nilalang na nagtataglay ng kagwapuhan at kagandahan ng mukha na siyang ginagamit nila para mapaibig nila mga taong nais nilang kunin. Hindi po natin masasabi kung masaya o mabuti ba ang mga engkanto kung babasehan natin ang karanasan ng ibang tao. Oo, may pagkakataong nagiging violent at possessive ang mga engkanto pero meron ding mga mabubuti at meron ding mga dating tao na naging engkanto. Tulad na lamang ng kwento sa atin ni Chuday. Pero anuman ang katotohanan, mas mainam pa rin na umiwas tayo sa ganitong klase ng nilalang at panatilihin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Suportahan ang iba naming channel. Sana po ay hanapin nyo yung Kaistorya YouTube channel para po sa horror stories tuwing gabi. At syempre po yung aming Papa Dudut Family YouTube channel. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Dito sa